Ang malamig na hangin ng umaga sa La Trinidad, Benguet, ay may dalang kagat na nanunuot hanggang sa buto. Sa gitna ng luntiang taniman ng mga gulay, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy ang tahimik na nakatayo, tinitirhan ni Elias Reyes, isang retiradong guro ng high school na kilala sa kanyang katapatan, kababaang loob, at pagiging aktibo sa mga gawaing panlipunan sa kanilang barangay. Puting-puti na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang pananalita ay nananatiling matatag, tulad noong mga araw na siya ay nagtuturo pa. Noong araw na iyon, abala si Mang Elias sa pagbibilad ng kanyang mga lumang libro, isang gawaing nakasanayan na niya tuwing katapusan ng linggo, nang isang hilera ng mga motorsiklo ang huminto sa harap ng kanyang bakuran. 4 na lalaki ang bumaba, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na maskara at makakapal na jacket. Walang bati, walang anumang pasintabi, basta na lamang silang pumasok sa bakuran. Kumunot ang noo ni Mang Elias. "Mga iho, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" tanong niya nang may kahinahunan. Ang lalaking nasa pinakaharap ay tumitig sa kanya nang may matalim na tingin, saka inilabas ang isang gusot na sulat mula sa kanyang bulsa. "Elias Reyes, kailangan ninyong sumama sa amin para sa isang investigasyon ukol sa kasong korupsyon ng pondo para sa tulong pinansyal ng probinsya." Natigilan si Mang Elias. Ang mga salita ay tila mga dagang bumutas sa kanyang dibdib. "Korupsyon? Ako, iho. Isa lang akong hamak na guro. Ni hindi nga ako opisyal ng barangay. Wala akong alam sa anumang pondo." Ngunit walang pakialam ang mga lalaki. Marahas siyang hinawakan, pinusasan, at kinaladkad patungo sa isang itim na van na walang plaka. Ang mga kapitbahay na nakakita ay tanging napatingin lamang, hindi makalapit dahil sa takot. Nagpakilala ang mga lalaki bilang mga operatiba mula sa isang ahensya ng gobyerno. Samantala, ang mga kamera ng cellphone ng ilang residente ay nagsimulang mag-record. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay naging viral. Matandang dating guro, dinakip sa kaso ng korupsyon. Insidente sa La Trinidad, Benguet. Sumabog ang mga komento mula sa mga netizen. Ang usap-usapan tungkol sa isang malaking paninira ay kumalat na parang apoy. Sa ibang lugar, mahigit 200 kilometro ang layo, si Teniente General Ricardo Rico de Leon ng Philippine Army Scout Rangers, 46 na taong gulang, ay katatapos lamang mamuno sa isang combat training sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Matipuno ang kanyang katawan, matigas ang anyo ng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang kapayapaan. Isang katangiang makikita lamang sa isang sundalong sanay na sa iba't ibang lihim na operasyon. Nang buksan niya ang kanyang telepono, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula sa kanyang kapatid na si Maria. "Kuya, dinakip si Itay. Sabi nila, sangkot daw sa korupsyon. Paninira lang ito. Dinala si Itay kung saan, hindi namin alam." Napatigil si General de Leon. Ang buo niyang katawan ay tila na kuryente. 3 beses niyang binasa ang mensahe. Kumuyom ang kanyang mga kamao, bumilis ang kanyang paghinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukang pigilan ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib, ngunit nabigo siya. "Sino ang naglakas loob na galawin ang ama ko?" bulong niya sa sarili, mahina ngunit puno ng pagbabanta. Hindi pa man siya nakakabawi, isang batang opisyal ang lumapit sa kanya. "Sir! General! May mahalagang ulat po. May isang viral video tungkol sa isang matandang lalaki, sinasabing sangkot sa korupsyon at kamukhang-kamukha ng ama ko," putol ni General de Leon nang hindi man lang lumilingon. Natigilan ang batang opisyal. "Opo, General. Tama po." Agad na naglakad ng mabilis si General de Leon patungo sa kanyang opisina. Mabibigat ngunit sinusukat ang kanyang mga hakbang, kilos ng isang komandanteng sanay na sa pagkontrol ng mga unos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang unos ay nasa loob mismo ng kanyang puso. Pagdating sa kanyang opisina, pinanood niya ang viral video. Doon, nakita niya ang kanyang ama na marahas na tinatrato, pinupusasan, at kinakaladkad na parang isang kriminal na walang anumang dignidad. Malinaw na nakuha ng kamera ang takot sa mukha ni Mang Elias. At ang mas masakit pa, ang video ay puno ng mga boses ng mga taong nagkakamali ng pag-unawa. "Naku, kaya naman pala. Korap pala ang guro.
Sa panahon ngayon, pati matatanda nakikisawsaw na sa pera ng bayan. Kawawa naman ang mga naging estudyante niya. Bawat salita ay parang patalim na tumatark sa dibdib ni De Leon. Hinampas niya ang mesa ng buong lakas, dahilan upang mabasag ang florerang nakapatong dito. Ang malakas na tunog ay yumanig sa buong silid, nagpatindig sa mga sundalong nasa labas. Arf! Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang isang general na kilala sa pagiging matatag na parang bakal ay nawala ng kontrol. Ngunit bilang isang sundalo, kailangan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ibinuga. Dahan-dahan siyang nagsalita, puno ng nag-aapoy na galit. Hindi ito opisyal na pagdakip. Ito ay isang madilim na operasyon. At naglakas loob silang galawin ang pamilya ko. Kinuha niya ang kanyang military jacket, isinuot ang kanyang pulang beret, at lumabas ng kampo. Nakahanda na ang kanyang service vehicle, ngunit iwinagayway lamang ni General De Leon ang kanyang kamay. Ako na lang ang mag-isa. Hindi ko kailangan ng escort. Ang mga tingi ng mga batang sundalo ay sumunod sa pag-alis ng kanilang general, ay halong paggalang at takot. Alam nila na kapag ang isang miyembro ng pamilya ng isang scout ranger ay ginalaw sa maruming paraan, tiyak na may darating na malakas na bagyo. Ang biyahe mula Fort Magsaysay patungo sa lungsod kung saan dinala ang kanyang ama ay tumagal ng halos 2 oras. Sa buong biyahe, sinubukan ni De Leon na tawagan ang iba't ibang opisyal, ang hepe ng pulisya sa rehiyon, mga taga-piskalya, maging ang kanyang mga koneksyon sa intelligence. Iisa lang ang kanilang sagot. Paumanhin, General. Walang anumang tala ng pagdakip sa pangalang Elias Reyes. Walang kautusan, walang naka-schedule na investigasyon. Hindi kami nagpadala ng anumang team doon. Nanlamig ang buong katawan ni De Leon. Hindi ito takot. Ito ay purong galit. Sino man kayo, dinukot ninyo ang ama ko. Lalong naging malinaw sa kanya na hindi ito ordinaryong kaso. Isa itong malaking sabwatan. Samantala, si Mang Elias ay dinala sa isang lumang gusali na tila isang abandonadong bodega. Walang opisyal na karatula, walang anumang palatandaan ng isang ahensya ng gobyerno. 2 madilim na bumbilya lamang ang nakasabit mula sa kisam. Pinilit siyang umupo sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa likod. Sa kanyang harapan, isang mesang bakal at isang pirasong papel. Mang Elias, sabi ng isang lalaking nakaitim na polo shirt. Pirmahan mo ito. Aminin mo na tumanggap ka ng iligal na pondo mula sa programang pang-ayuda. Wala akong tinanggap na kahit ano. Isa lamang akong matandang guro, Ginoo. Ni hindi ako dumadalo sa mga pulong ng barangay. Hindi namin kailangan ang paliwanag mo. Muling itinuro ng lalaki ang papel. Pirmahan mo. Umiling si Mang Elias. Umiti ng malamig ang lalaki. Kung ganoon, maghanda ka sa mas malaking problema. Walang anumang babala, 2 lalaki ang marahas na humampas sa mesa. Ang ingay ay nagpagulat kay Mang Elias. Subalit, ang katatagan ng isang matandang gurong nag-ukol ng ilang dekada sa pagtuturo ay nanatili sa kanya. Hindi ako pipirma sa isang kasinungalingan. Mas gugustuhin kong mamatay sa katotohanan kaysa mabuhay sa paninirang puri. Nagkatinginan ang mga lalaki. Nagsimulang mamuo ang galit sa kanilang mga mata. Isa sa kanila ang kumuha ng cellphone at ipinakita ang isang maikling video, ang video ng bahay ni Mang Elias, ang video ng kapatid niyang si Maria, at iba pang mga kuha. Malinaw ang pagbabanta. Nanahimik si Mang Elias, yumuko, at nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Anong ibig ninyong sabihin? Sasaktan ninyo ang mga anak ko. Walang sumagot, ngunit ang katahimikan ay sapat na upang siya ay mamutla. Sa labas ng gusali, nagsimula ng lumubog ang araw. Kinulayan ng kahel na takip silim ang kalangitan. Sa isang sulok ng kalsada, isang pusa ang umaamoy-amoy sa basurahan. Sa di kalayuan, isang ugong ng makina ng sasakyan ang narinig. Isang itim na isigu ang huminto hindi kalayuan sa lugar kung saan bihag si Mang Elias. Mula sa loob, bumaba ang isang lalaking nakamamahaling suit, makintab ang buhok, at ang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na ngiti. Tumanggap siya ng ulat mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Boss, malapit nang sumuko ang target.
Kaunti na lang at pipirmahan na niya yan. Mahinang tumawa ang lalaking nakasuit. Magaling. Pagkatapos niyan, ipakalat ninyo ang dokumento. Kailangan natin ng isang scapegoat para pagtakpan ang mas malaking kaso ng mga nasa itaas. Ang matandang gurong iyan ay walang kalaban-laban. Subalit, hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap ng isang anino ang lumitaw mula sa dulo ng kalsada. Isang malaking anino, matipuno at matatag. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak, ang kanyang mukha ay malamig, at ang tingin ng kanyang mga mata ay sintalim ng isang agila. Nanigas ang lalaking nakasuit. General De Leon, bulong niya ng mahina. Lumapit ang general ng walang pagmamadali. Ngunit ang kanyang orang militar ay nagpaatras sa lahat ng mga tauhan sa paligid. Maging ang hangin ay tila nanigas. Nasaan ang ama ko? Ang boses ni De Leon ay patag, ngunit naglalaman ng isang tunay na pagbabanta. Sinubukang umiti ng lalaking nakasuit. Hey General, mag-usap tayo. Tatanungin kita ulit. Nasaan ang ama ko? Lumunok ang lalaking nakasuit. Sumenyas siya sa dalawa niyang tauhan na magbantay. Ngunit walang pakialam si De Leon. Nagpatuloy siya sa paglakad, nilagpasan ang tarangkahan ng bodega na binabantayan ng dalawang lalaking malalaki ang katawan. Hindi namin kayo maaaring papasukin, sir, sabi ng isang bantay. Tinitigan sila ni De Leon ng walang anumang emosyon. Tumabi kayo. Nag-alinlangan ang dalawang bantay. Itinaas nila ang kanilang mga kamay, sinusubukang harangan ang daan. Ngunit sa isang napakabilis na galaw na halos hindi makita, ipinilipit ni De Leon ang pulso ng isang lalaki, ibinagsak ito, at sinupil ang isa gamit ang isang teknik na napakalinis, napakapropesyonal, na pareho silang bumagsak ng hindi man lang nakapalag. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng 3 segundo. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakasuit, at ang kanyang mga tauhan ay napaatras. Tumayo ng tuwid si De Leon sa harap ng pinto. Isang maikling pangusap lamang ang kanyang binitiwan, ngunit ito'y dumagundong na parang kulog. Nandito ako para sunduin ang ama ko. At hindi ako aalis nang hindi siya kasama. Sa loob ng silid, ang pagod na si Mang Elias ay napatingala. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang. Kilala niya ang tunog na iyon, ang parehong mga hakbang na naghahatid sa kanya sa paaralan noong siya ay bata pa. Ang pinto ng interogasyon ay kinalampag ng malakas. Itay! Ang boses ni De Leon ay sa wakas ay nabasag. Hindi dahil sa galit, kundi sa pag-asa at pagmamahal ng isang anak. Tinakpan ni Mang Elias ang kanyang bibig, pinipigilan ang pag-iyak. Bigla ang pinto ay sapilitang binuksan. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakatayo ang isang figura na iginagalang ng buong Pilipinas. Isang general ng Scout Rangers na handang harapin ang sinuman para sa kanyang pamilya. Rico, anak, bulong ni Mang Elias na nanginginig ang boses. Tumingin si De Leon sa kanyang ama. Maputla, mahina at nakaposas. May kung anong nabasag sa loob niya. Walang sundalong handang makita ang kanyang magulang na tratuhin ng ganoon. Humakbang si General De Leon. Hindi na kayo nag-iisa, tay. Nandito na ako. Sino mang gumalaw sa inyo ay sa akin makakaharap. Sa likuran niya, ilang armadong lalaki ang nagsimulang lumitaw, ay hawak na mga baril at mga mukhang tensyonado. Ang sitwasyon ay naging ilang segundo na lang bago ang isang malaking pagsabog. Ang kapaligiran sa loob ng lumang bodega ay naging parang isang larangan ng digmaan na handa ng sumabog anumang oras. Sa isang panig, si General De Leon ay matatag at tuwid na nakatayo sa harap ng kanyang amang nakaposas. Sa kabilang panig, isang grupo ng mga armadong lalaki na nagpapanggap na mga operatiba ang nagsimulang maghanda. Nanginginig ang kanilang mga kamay sa pagitan ng takot at pagiging desperado. Ang katahimikan ay sumampal sa hangin. Rico, nanginginig ang boses ni Mang Elias. Huwag kang gumawa ng anumang makakasama sa iyong karera. Lumingon si De Leon at diretsyong tumingin sa mga mata ng kanyang ama. May sakit, may galit. Mayroon ding pagmamahal ng isang anak na matagal nang nagkimkim ng pangungulila sa magulang na malayo sa kanyang piling. Huwag ninyong isipin ang karera ko, tay. Ang buhay ninyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang ranggo. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa mga armadong lalaki.
Alam nilang ang direktang pagharap sa isang general ng Scout Rangers ay hindi lang pagpapakamatay, ito ay kabaliwan. Ngunit ang kanilang leader, ang lalaking nakamamahaling suit na naghihintay sa labas, ay pumasok na namumula ang mukha sa pinipigilang galit. General De Leon, sabi niya sa isang boses na pilit pinapakalma. Ginugulo ninyo ang proseso ng batas. Hindi sumagot si De Leon. Sinuri niya ang posa sa mga kamay ng kanyang ama. Ang matitigas na kamay ng general ay nanginginig sa galit. Trinato ninyo ang ama ko na parang isang kriminal ng walang opisyal na warrant, walang abogado, sa isang lugar na ni hindi opisina ng gobyerno. Tinitigan niya ng diretsyo ang lalaking nakasuit. Ito ay kidnapping. At ikaw ang may kagagawa nito. Umisi ang lalaking nakasuit. General, maaaring makapangyarihan ka sa mundo ng militar, pero dito sa labas, wala kang kapangyarihan. Muli siyang tinitigan ni De Leon. Malamig at matigas na parang bato. Kung wala akong kapangyarihan, bakit kayo nanginginig mula pa noong dumating ako? Natigilan ang lalaking nakasuit. Alam niyang walang saysay ang kanyang pagbabanta. Alam niyang mahina ang kanyang posisyon. Bago pa siya makasagot, pinindot ni De Leon ang isang call button sa kanyang telepono. Teniente Coronel Aguilar. I-lock ang lokasyong ito. Magpadala ng team. Hindi kailangan ng uniforme. Prioridad, Code Alpha Pamilya. Mula sa kabilang linya, isang matatag na boses ang sumagot. Yes, sir. General. 7 minuto. Ang mga armadong lalaki sa paligid ay agad na nagpanik. Nagsimulang manginig ang kanilang mga kamay. May nagbaba ng baril, may nanginginig na lumingon sa kanilang leader. Hinampas ng lalaking nakasuit ang mesa. Huwag kayong magpanik. Hindi sila basta-basta makakapasok. Ngunit hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng bodega. Mula sa siwang nito, sunod-sunod na pumasok ang 12 ng lalaking nakasibilyan. Matitipuno ang kanilang mga katawan, sanay ang postura, at puno ng pokus ang mga mata. Hindi sila pulis, hindi sila preman, hindi sila ordinaryong operatiba. Sila ay mga miyembro ng Shadow Unit ng Scout Rangers, isang lihim na team na kumikilos ng walang uniforme sa mga operasyong domestiko. Sila lamang ang nakakakilala sa Code Alpha Pamilya, isang kodigo na halos hindi ginagamit, maliban na lang kung ang nasa panganib ay pamilya ng isang mataas na opisyal. Ang sitwasyon ay tuluyang nagbago. Dahan-dahang ibinaba ng mga armadong lalaki ang kanilang mga baril. Lumunok ang leader na nakasuit. Alam na niyang talo na siya. Sige, sabi niya nang may pagkabigo. Kunin mo na ang ama mo. Pero tandaan mo, General, lumapit siya, sinusubukang panatilihin ang natitirang tapang. Hindi ito desisyon ko. May mas mataas na taong gustong maging scapegoat ang ama mo. Huminga ng malalim si De Leon. Inaasahan ko na iyan. Tinitigan niya ang lalaki ng matalim. At tiyak na hahanapin ko siya. Maingat na inilabas si Mang Elias. Agad siyang sinuri ng isang medical team ng militar na nakasibilyan din. Mataas ang presyon ng dugo, may mga pasa sa pulso, at mga senyales ng matinding pagod. Habang nakaupo sa sasakyan, hinawakan ni Mang Elias ang kamay ng kanyang anak. Rico, mag-isa kang pumunta? Pinigilan ni De Leon ang kanyang mga luha. Pumunta po ako bilang anak, hindi bilang general. Mahinang humiti si Mang Elias. Huwag kang magalit, anak. Ayos lang ako. Ipinikit ni De Leon ang kanyang mga mata. Hindi po, tay. Ang ginawa nila sa inyo ay lumagpas na sa limitasyon. Tumingin si De Leon sa kanyang team. Dalhin ninyo si Itay sa military hospital. Siguraduhin walang sinumang gagalaw o mag-interroga sa kanya nang walang pahintulot ko. Yes, sir. Pagkaalis ng sasakyan ng kanyang ama, tumayo si De Leon sa gilid ng kalsada, tinititigan ang bodega, pinagmamasdan ang mga armadong lalaki na ngayon ay nakaupong sumusuko sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang team. Ngunit, isang bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Sino ang naglakas loob na siraan ang kanyang ama at bakit? Kinaumagahan, ang mga balita ay puno ng malalaking headline. General ng Scout Rangers, sinalakay ang iligal na detention facility ng kanyang ama. Pagdakip sa dating guro, iligal daw.
Ano ang nasa likod nito? Sabuatan sa Benguet. Sino ang utak sa paninira kay Guro Elias Reyes? Nagkagulo ang mga netizen, karamihan ay kumakampi na sa pamilya Reyes. Nang kumalat ang key footage mula sa bodega, lalong nag-alab ang galit ng publiko. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay, si General De Leon ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa isang malaking board na puno ng mga larawan, diagram ng daloy ng pondo ng barangay, at mga pangalan ng mga lokal na opisyal. Pumasok si Teniente Coronel Aguilar na may dalang makapal na folder. General, nasuri na po namin. Ang pondong pang-ayuda na sinasabing nawawala ay hindi nawala, kundi inilihis ng isang opisyal sa Kapitolyo. Tumango si De Leon. Inaasahan na niya ito. At kailangan nila ng scapegoat. Tama po, General. At pinili nila ang isang respetadong miyembro ng komunidad na walang koneksyon sa politika, si Mang Elias. Kumuyom ang kamao ni De Leon. Nagpatuloy si Aguilar. Nakahanap din po kami ng indikasyon na ang lalaking nakasweet kahapon ay binayaran ng isa sa mga tauhan ng gobernador. At mayroon po kaming voice recording. Ipinatugtog niya ito. Malinaw ang boses. Dakpin niyo na lang kahit sino dyan na neutral. Yung matandang guro ang pinakamadali. Ay viral niyo. Kung magmamatigas, gawan niyo ng peking pag-amin. Ang importante, hindi umabot sa akin ang kaso. Ang boses ay malinaw, napakalinaw. Ipinikit ni De Leon ang kanyang mga mata. Akala talaga nila ay maaaring gawing sakripisyo ang pamilya ko. Lumunok si Aguilar. Alam niyang pinipigilan ng kanyang general ang isang malaking bagyo. Anong utos, General? Huminga ng malalim si De Leon. Gagawin natin ito sa tamang paraan. Ilalabas natin ang lahat ng datos. Ibubunyag natin ang lahat ng ebidensya. Dadalhin natin ito sa korte. Tumango si Aguilar. Pero General, nag-alinlangan siya. May banta ng pagpatay sa pamilya ninyo. Ngumiti ng maliit si De Leon, isang malamig na ngiti. Magaling. Ibig sabihin, nagpapanik na sila. Kahit na lahat ng ebidensya ay nagpapakitang walang kasalanan ang kanyang ama, nagmatigas pa rin ang mga opisyal ng Kapitolyo na ipagpatuloy ang kaso. Pinilit nilang dalhin ito sa korte. Dumagsa ang mga raliista sa labas ng korte. Palayain si Mang Elias. Alam namin kung sino ang totoong korap. Huwag gawing kasangkapan ng politika ang korte. Mabigat ang tensyon sa waiting room. Magkatabing nakaupo si Mang Elias at ang kanyang anak. Rico, kailangan ko pa ba talagang pagdaanan ito? Mahinang tanong niya. Hinawakan ni De Leon ang kamay ng kanyang ama. Tay, hindi kayo nag-iisa. Inihanda ko na ang mga ebidensya, mga testigo, at ang pinakamagagaling na abogado. Pero may kapangyarihan sila, anak. Tumingin si De Leon sa kanyang ama. Ang kanyang ngiti ay mainit, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas. Tay, kayo ang nagpalaki sa akin. Sabi niya noon, ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng malakas na boses. Ang mahalaga ay nakatayo tayo ng tuwid. Napangiti si Mang Elias. Naaalala mo pa pala ang mga lumang sinabi kong yun. Paano ko po makakalimutan? Binuksan ang pinto ng korte. Tumayo ang mga tao. Lahat ng kamera ay nakatutok. Pumasok si Mang Elias. Dahan-dahan ngunit may dignidad. Sumunod sa likod niya si General De Leon. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang anak na handang protektahan ang kanyang ama mula sa isang mundong puno ng panlilinlang. Sa upuan ng hukom, isang senior na hukom na may matigas na mukha ang nakaupo. Sa kabilang panig, ang taga-usig, puno ng kumpiyansa, ay may dalang makapal na folder na puno ng mga gawa-gawang datos. Nang magsimula ang paglilitis, naging tensyonado ang lahat. Nang basahin ang sakdal, lahat ay tila hindi makatarungan. Nang ilabas ang mga peking testigo, nagsimulang mag-ingay ang publiko. At sa sandaling iyon, tumayo si De Leon. Your Honor, sabi niya sa isang matatag na boses. Pahintulutan ninyo akong maghain ng bagong ebidensya. Natahimik ang buong silid. Kumunot ang noo ng hukom. Kayo po ba ang abogado? Hindi po. Ako ang anak ng akusado. Kung ganoon, wala kang karapatan.
Kumatok si De Leon sa mesa. Pero mayroon po akong recording ng boses ng gobernador na nag-uutos na pekin ang kasong ito. Sumabog ang silid. Namutla ang piskal. Natigilan ng hukom, nanginginig ang kamay na may hawak ng martilyo. Anong ebidensya yan, General? Binuksan ni De Leon ang kanyang telepono. Isang pangungusap na sumira sa buong kasinungalingan ang narinig. Dakpin niyo na lang kahit sino dyan na neutral. Yung matandang guro ang pinakamadali. Nagsigawan ang mga tao sa loob. Nag-record ang mga mamamahayag. Naging magulo ang lahat. Paulit-ulit na ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Order! Order in the court. Ngunit nagbago na ang lahat. Nagpanik ang kalaban, umatras ang piskal, at alam ni De Leon na simula pa lamang ito. Malakas pa rin ang sigawan sa labas ng korte nang ihatid ni De Leon ang kanyang ama pabalik sa isang mas ligtas na silid. Gulat pa rin ang publiko sa voice recording na ipinarinig sa korte. Isang recording na nagpamutla sa piskal, nagpanginig sa hukom, at nagpamulat sa buong Pilipinas na ang kasong ito ay hindi lamang isang ordinaryong krimen. Subalit, tulad ng ibang malalaking sabwatan, hindi mananahimik ang kalaban. Sa labas ng gusali, isang lalaking nakaitim na jacket ang nakikipag-usap sa isang maliit na earphone. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon. Nayanig na ang target. Babalik sila sa military hospital mamayang hapon. Mula sa kabilang linya, isang mabigat na boses ang sumagot. Isagawa na. Bago pa ang susunod na paglilitis. Lumingon ang lalaki sa gusali ng korte, sinulyapan ang mukha ni De Leon mula sa malayo. CJ. Pero may isang problema. Protektado ng unit ng Scout Rangers ang target. Isang maikling tawa ang narinig mula sa earphone. Iyon mismo ang nagpapasaya sa operasyong ito. Tumango ng bahagya ang lalaking naka-jacket at umalis, nawala sa gitna ng maraming tao. Samantala, tinulungan ni De Leon ang kanyang amang nagsisimula ng mapagod. Tay, gusto niyo na po bang umuwi? Malambing niyang tanong. Umiling si Mang Elias. Hindi, anak. Dito na muna ako sa ospital hanggang matapos ang kaso. Masyadong desperado ang mga taong iyon. Tinapik ni De Leon ang balikat ng kanyang ama. Opo, tay. Inayos ko na po ang lahat. Ngunit mula sa di kalayuan, lumapit si Teniente Coronel Aguilar na may tensyon sa mukha. General, pabulong niyang sabi, may nakuha tayong bagong impormasyon. May tangkang pag-atake. Agad na nanigas si De Leon. Kailan? Ngayong araw. Ang unang target, si Mang Elias. Kumuyom ang kamao ni De Leon, bumilis ang kanyang paghinga, at tumalim ang kanyang mga mata na parang isang agilang naghahanap ng biktima. Napakalakas ng loob nila. Aguilar, ihanda ang perimeter. I secure ang ruta. Tumango si Aguilar. Yes, sir. Habang papalabas sila ng gusali ng korte, dalawang sasakyan ng militar na walang plaka ang umescort sa sasakyang lulan ni De Leon at ng kanyang ama. Maingat na kinakalkula ang ruta patungo sa military hospital. Ngunit mas matalino ang plano ng kalaban. Sa isang likuan sa isang tahimik na kalsada, isang container truck ang mabagal na tumatakbo. Naghinala si De Leon. Sa coordinates na ito, hindi dapat may dumadaang malaking sasakyan, bulong niya habang tinitingnan ang gate. Bago pa man makasagot si Aguilar, boom. Binangga ng container truck ang sasakyang nasa unahan ng buong lakas, kinalagad ito sa gilid at tumaob. Napasigaw si Mang Elias sa gulat. Agad na yumuko si De Leon, mahigpit na hinawakan ang kanyang ama. Tay, manatiling nakayuko. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa magkabilang panig. Ambush! Si Teniente Coronel Aguilar, na nasa sasakyan sa likod, ay nagpaputok mula sa bukas na bintana. Ang kanyang mga putok ay kontrolado, malamig at sanay. Samantala, 4 na malalaking motorsiklo ang biglang sumulpot mula sa likuran. 2 sa mga ito ang marahas na sumipa sa pinto ng sasakyang nagbabantay. Inulan ng bala ang katawan ng sasakyan. Bahagyang umangat si De Leon, sinilip ang sitwasyon sa labas. Hindi ito ordinaryong mga holdaper, bulong niya. Mga bayarang mersenaryo sila. General, natrap po tayo, sigaw ng driver.
Huminga ng malalim si De Leon. Bababa ako. Napatingin sa kanya ang driver na may pagkabigla. General, pagpapakamatay po yan. Tumingin si De Leon sa kanyang ama. Tay, ayos lang po kayo. Hinawakan ni Mang Elias ang kamay ng anak. Rico, huwag kang lumabas. Ngunit matatag ang tingin ni De Leon. Para po ito sa kaligtasan ninyo. Magtiwala po kayo. Inilabas niya ang kanyang Glock mula sa maliit na holster sa kanyang baywang. 2 beses itong ipinutok sa salamin sa gilid hanggang sa magkalamat at saka hinampas ng kanyang siko. Nagsitilapon ang mga basag na salamin. Tumalon palabas si De Leon. Mainit na hangin, usok at mga humahagibis na bala. Agad na kinakalkula ng mga mata ni De Leon ang posisyon ng mga kalaban. 2 gunman sa likod ng truck, 3 sa mga motor, 2 sniper sa bubong ng isang gusali, 1 radio operator sa loob ng truck. 7. 8. Seryoso sila. Mula sa likod ng sasakyan, sumigaw si Aguilar. General! Ngunit tumatakbo na si De Leon. Ang kanyang kilos ay mabilis, maliksi at tahimik. Para siyang isang anino. Tumalon siya sa harap ng motor ng kalaban, sinipa ito ng malakas hanggang sa tumilapon ang 2 sakay. Pinaputukan siya, ngunit nakayuko na si De Leon at gumulong. Ang isang motor na bumagsak ay nagliyab. Tumagas ang gasolina nito. Sa isang iglap, binaril ni De Leon ang tumatagas na gasolina. Boom! Sumabog ang apoy, nagpanik at napaatras ang mga kalaban. General, ligtas ang kaliwang daan, sigaw ni Aguilar. Tumango si De Leon at nagpakawala ng 2 tiyak na putok patungo sa mga sniper sa bubong. 2 katawan ang bumagsak mula sa itaas. Ang natitira na lang. Itinutok ng mga gunman sa likod ng truck ang kanilang mga baril sa sasakyan ng kanyang ama. Kumaripas ng takbo si De Leon. Ngunit, isang bala ang tumago sa salamin ng sasakyan. Itay, sigaw niya. Mabuti na lang, hinila ng driver si Mang Elias pababa sa huling segundo. Umakyat si De Leon sa hood, sa bubong, at tumalon sa likod ng container truck. Lumingon ang kalaban ngunit mas mabilis si De Leon. Isang siko sa batok. Isang sipa na bumasag sa tadyang. Sinubukang tumakas ng radio operator, ngunit hinila siya ni De Leon sa kwelyo at inihampas sa pader ng truck. Natahimik ang lahat. Tanging amoy ng usok at tunog ng sirena mula sa malayo ang maririnig. Napigilan ang pag-atake. Ngunit alam ni De Leon na hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Matapos ang pag-atake sa military hospital, maingat na sinuri ang katawan ni Mang Elias. Walang malubhang sugat, tanging pagkabigla at ilang galos mula sa basag na salamin. Ngunit iba ang kalagayan ni De Leon. Nakaupo siya sa labas ng silid, mabigat ang paghinga. Lumapit si Teniente Coronel Aguilar na may dalang ulat. General, walang pagkakakilanlan ang mga salarin. Ngunit, isa sa kanila ang nagsalita. Tinitigan siya ni De Leon ng diretsyo. Anong sinabi? Nag-alinlangan si Aguilar. Nabinayaran sila ng parehong tao, ang opisyal ng Kapitolyo na nasa recording. Ipinikit ni De Leon ang kanyang mga mata. Alam na natin yan. Ano pa? May dagdag na impormasyon, sir. Sinabi nila na hindi ang gobernador ang utak. Dahan-dahang iminulat ni De Leon ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa kanila, tumatanggap lang ng utos ang gobernador mula sa isang taong mas mataas. Kumunot ang noo ni De Leon. Mas mataas sa gobernador? Sino? Inabot ni Aguilar ang isang maliit at gusot na papel na nakuha sa bulsa ng isa sa mga salarin. Isang inisyal lamang ang nakasulat dito. She. Paulit-ulit na binasa ni De Leon ang mga letra. She. Maikli, misteryoso. Aguilar, alamin mo kung sinong politiko, opisyal, o malaking negosyante ang gumagamit ng inisyal na yan. Tumango si Aguilar. Yes, sir. Nang umalis si Aguilar, isang nurse ang lumabas mula sa silid ng kanyang ama. General, gusto po kayong makausap ng ama ninyo. Dahan-dahang pumasok si De Leon. Mahinang humiti ang kanyang ama. Rico. Opo, tay.
Hinawakan ni Mang Elias ang kamay ng anak. Masyado nang malayo ang narating nito. Atak ulit sila. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Yumiling si De Leon. Tay, hindi ko po kayo ipinagtatanggol dahil miyembro ako ng Scout Rangers. Ipinagtatanggol ko po kayo dahil anak ninyo ako. Ipinikit ni Mang Elias ang kanyang mga mata, isang butil ng luha ang dumaloy mula sa sulok nito. Salamat, anak. Yumuko si De Leon, hinalikan ang likod ng kamay ng kanyang ama. Ipinapangako ko, Tay, sino man ang sumubok na sirain ang pamilya natin, bubuwagin ko sila hanggang sa kanilang mga ugat. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni De Leon. Hindi na lamang siya isang general, hindi na lamang isang anak. Siya ay naging isang tagapagtanggol ng katotohanan na hindi mabibili, hindi matatakot at hindi mapipigilan. Dahil para sa isang tunay na sundalo, ang pamilya ay karangalan. At ang karangalan ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Ilang araw matapos ang pag-atake, nagsimulang manahimik ang kapaligiran sa military hospital. Ngunit alam ni De Leon na ito lamang ang katahimikan bago ang huling bagyo. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatitig sa malaking board na naglalaman ng daloy ng sabwatan, diagram ng pondo, mga opisyal, at ang misteryosong inisyal. Sino ka ba talaga, bulong niya. Pumasok si Teniente Coronel Aguilar na may tensyon sa mukha. General, may nahanap po kami. Si ACGE ay si Ricardo Villanueva, isang malaking negosyante, ang may-ari ng isa sa pinakamaimpluwensyang korporasyon sa probinsya. May malawak siyang koneksyon sa politika at malakas ang impluwensya sa ilang opisyal, kasama na ang gobernador. Malamig na tumango si De Leon. Kaya pala, hindi lang ito pagkakamali sa proseso. Isa itong planadong-planado. Huminga ng malalim si Aguilar. Mayroon din po tayong key witness na handang magsalita. Isang dating aide ng gobernador. Handa siyang magbigay ng sinumpaang salaysay at recording ng boses mismo ni Isihi. Magaling. Ihanda ang lahat. Kailangan nating isagawa ito ayon sa batas, pero walang bibitawang anumang butas. Ang sumunod na araw ng paglilitis ay puno ng tensyon. Si Mang Elias ay tuwid na nakaupo, namumula pa rin ang mga mata dahil sa pagod. Sa likod niya, naroon si De Leon. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang anak na nangakong ipaglalaban ang hustisya. Tumingin ang hukom kay De Leon. Ginoo, ano ang nais ninyong iharap? Tumayo si De Leon. Your Honor, may dala po akong bagong ebidensya, ang voice recording ni Isihi Villanueva, ang pag-amin ng dating aide, at mga dokumento ng daloy ng pondo na nagpapatunay na ang lahat ng akusasyon laban sa aking ama ay purong paninira. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng matataas na opisyal at negosyante na umaabuso sa pondo ng bayan. Nagulat ang piskal. Paano ninyo mapapatunayan ang pagiging totoo niyan? Itinaas ni De Leon ang isang tablet, ipinatugtog ang recording ni Isihi. Dakpin niyo na lang kahit sino dyan na neutral. Ay viral niyo si Elias Reyes. Huwag ninyong hayaang lumabas ang kaso sa publiko. Kontrolado na ang lahat. Natahimik ang silid. Ang mga netizen na naroon ay nag-record. Ang publikong nanonood online ay nagsigawan. Yumuko ang hukom, namumutla ang mukha. Nawala nang sasabihin ang piskal. Hindi nagtagal, tinawag ang dating aide. Nanginginig siya ngunit malakas ang boses. Ako po. Inutusan po akong gipitin si Mang Elias para umamin. Lahat po yun ay utos ni Isihi, ang boss namin. Takot po kaming lahat. Natahimik ang lahat. Yumuko si Mang Elias, pinipigilan ang mga luha. Tinapik ni De Leon ang balikat ng kanyang ama. Ilang beses ipinukpok ng hukom ang martilyo. Sapat na ang ebidensya. Ang sakdal laban kay Ginoong Elias Reyes ay binabawi. Lahat ng sangkot sa kidnapping at paninirang puri ay imbestigahan. Umalinggaw ang palakpakan. Nagsigawan ang mga netizen. Sa wakas, lumabas ang hustisya. Kinabukasan, isang pinagsanib na puwersa sa ilalim ng superbisyon ni De Leon ang nagsagawa ng raid sa opisina ni Isihi Villanueva. Kalmado pa si Isihi, ngunit namutla siya nang makita ang team sa kanyang harapan.
Ano to? Nauutal niyang tanong. Ito ang kabayaran sa mga krimen mo, maikling sagot ni De Leon. Ang paninira sa ama ko, ang pagdukot, at ang pagtangkang pagpatay sa kanya. Nasa amin ang lahat ng ebidensya. Dinala si CB sa kulungan. Ang mga opisyal na sangkot ay sinundo rin. Mapuputla ang kanilang mga mukha, alam na nabuking na sila. Ginanap ang huling paglilitis. Si Mang Elias ay nakaupo sa witness stand. Kalmado ngunit matatag. Sina CB at ang mga korap na opisyal ay nasa upuan ng mga akusado. Tumingin ang hukom sa lahat. Ang kasong ito ay nagpapakita ng isang organisadong pang-aabuso sa kapangyarihan. Lahat ng akusado ay napatunayang nagkasala sa sabwatan ng paninirang puri, kidnapping, at tangkang pagpatay kay Ginoong Elias Reyes. Malakas na ipinukpok ang martilyo. Tapos na ang paglilitis. Napangiti ng maluwag si Mang Elias. Yumuko si De Leon at niyakap ang kanyang ama. Salamat, anak, bulong ni Mang Elias. Huwag na huwag mo nang hahayaang paglaruan ng masasamang tao ang buhay ng mga inosente. Opo, tay. Isa po itong aral para sa lahat, sagot ni De Leon. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit mainit. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Mang Elias sa kanyang tahimik na buhay sa La Trinidad. Muli siyang nagturo sa komunidad, tinutulungan ang mga bata na matuto ng walang pangamba. Bumalik si General De Leon sa kampo ng Scout Rangers, ngunit ngayon, hindi na lamang bilang isang general, kundi bilang isang tagapagtanggol ng pamilya na nagpatunay na ang katotohanan at karangalan ay mas mahalaga kaysa sa anumang ranggo at kapangyarihan. Sina CB at ang mga korap na opisyal ay nabubulok sa bilangguan, isang halimbawa sa sinumang maglalakas loob na abusuhin ang kapangyarihan. Sa huling tagpo, nakita si Mang Elias na nagtuturo sa mga bata sa ilalim ng isang puno ng pino. Mula sa di kalayuan, nakaupo si De Leon sa isang bangko, nakangiting pinagmamasdan ang kanyang ama. Isang aral ang naiwan, maaaring maantala ang hustisya, ngunit hindi ito kailanman mawawala kung mayroong tapang at katotohanan. Tahimik ang hapong iyon sa La Trinidad. Ang malamig na hangin ay marahang humahaplos